po ba, pag sinabi ko na relocation is never just about transferring families from one place to another. Hindi lang siya, basta ililipat mo lang, ganito, lipat, magana pa, tapos ayun na yun, lilipat mo na. Tama po, no? Sobrang daming trabaho that needs to be done even before the families could pack and move doon sa lilipatan nila. Tama po ba? Like sa experience. At dahil po dyan, in planning relocation is much more than simply moving families from one place to another. It's about helping them start over in communities that are safe, connected, and sustainable. So hindi lang yung mismong bahay na lilipatan at titignan natin. Maraming social, financial, and other factors na kailangan natin i-consider. That's why local shelter planning and resettlement and relocation action planning must always go hand in hand to ensure that no family is left behind as our communities continue to grow and develop. So to discuss this very important topic, may we warmly welcome our resource speaker from the Planning and Human Settlements Development Division of the Sud NCR, Ms. Maria Fe B. Sanchez Ganaban. Let's give her a warm round of applause. Okay, Public Housing and Settlements Division po ako. Hindi planning. Okay. So again, magandang araw po sa ating lahat and welcome to our session 6. No? So ngayong session, pag-uusapan natin kung paano ba nagiging tulay or link ang local shelter plan sa Relocation and Settlement Action Plan. Kanina tinanong kayo, hello? Kahit tumawa ngayon, may malakas naman yung boses ko. Okay na ba tayo? Parang mahina. Sige nga, hat! Right? Kasi malapit na tayo mag-lunch. Kaya mabubuhayan tayo ulit, no? Sabi kanina tinanong, sino na ang naka-experience mag-formulate, mag-implement ng Relocation and Settlement Action Plan ng RARA? Kalokohan lang ba? Alam mo lahat sa STR, for sure. Bakit? Meron tayo Mandagos. Meron tayo yung Manila Bay, no? Na ina-assess po lahat ng LGUs. Kamusta ang assessment nyo? Winner! Winner! So, congratulations po, no? Advance sa inyo lahat. Hihintayin na lang ata talaga mismo yung magiging official announcement and yung pagbibigay ng mga prizes. Okay, so I know, karamihan nila sa inyo ay nakapag-rarap na. And for sure, karamihan sa inyo expert na dyan. And then si Ma'am Relly, mga familiar faces akong nakikita dyan. So paano ba ini-strengthen ng LSP ang rarap? So as planners and implementers, kadalasan nai-encounter po natin yung rarap kapag may proyekto na nagagawin. Tama? At parang isa lang ang nag-agree. Tama ba? Yan. So, ang gusto po natin ipakita, hindi dapat nagsisimula ang relocation kapag may proyekto lang. So, dapat nagsisimula ito sa maayos ng planning in accordance with the existing laws, policies, and guidelines relative to the relocation and settlement. So, ang dami yan. Anong kilala na batas pagdating sa pag-relocate? Dapat pala, meron din akong pa-flash, no? Tama na yung RA 7279 Bible natin, no? Kung si LSP, ang ina-address niya is informal at formal sector, si RARA po is project-based. So, ang ina-address po natin dito is mga informal sectors, no? So, our objective today is to demonstrate that relocation, katulad nga na sinabi po ng ating magandang host na si Ms. Casey, is not merely a physical movement of families. Rather, it is a comprehensive development process that must be integrated into local planning, supported by law, and implemented through strong partnerships among the LGU, NGAs, and affected communities. Okay po? So throughout this presentation, we will connect planning with implementation by showing how the LSP serve as the foundation of every successful RARA. And let us begin by looking at the central question that will guide our discussion today. May mentoring ba ito? Naka-mentoring ba ito? May mentoring ba ako?
Meron pala. Sige. Okay, what is the role of the local shelter plan in informing and strengthening the RARA? Tanungin natin ang sarili natin. Ano ba ang role ng LSP sa RARA? Sige po, paproceed sa Melody kung meron ba. Meron ba? Wala naman pala eh. Okay, wala. Okay, tuloy-tuloy tayo. So, maraming LGUs ang may LSP. Kanina, sabi, meron ng, alam ko sa last na data namin, no, correct me if I'm wrong, no, 14 out of LGUs na yung may mga RARA. LSP, Local Shelter Plan. Yung iba doon is nag-a-update. No, si Pasig, parang first time po ata nila magkakaroon ng LSP. Tama ba? Yeah, sige po. Tama. Ay, hello po, attorney. Kamusta po? Yan. Wow, alam talaga. Okay, so, some of us, no, many of us pala, na iniisip na si LSP and RARA are separate documents. Totoo naman yun. But in reality, interconnected po sila. So, let's see the whole thing. Next po. Let's see the whole picture ng aking next slide. Ayan. So the title of this session reflects an important principle in housing governance. So planning should never stop at identifying problems. Rather, planning should lead to concrete action. Kaya yung sinasabi kanina, di ba yung LSP planning kailangan proactive. So kanina, di ba discuss, yung LSP daw in-identifies who needs housing, where they are located, ano yung mga resources na available, and anong interventions na yung kailangan natin i-prioritize. Samantalang naman si RARA takes those findings and transforms them to the implementable relocation program. So, simply put this way, no? Si LSP, it answers what are the housing needs? So, ano ba ang kailangan natin, no, sa pabahay? While RARA answers how do we implement the relocation? Paano ba natin ito gagawin? So when both documents are harmonized, government investments become more efficient, communities become better prepared, and relocation outcomes become more sustainable. Tama po ba? Nakakasunod pa po ba kayo sa akin? Isa pa lang to. Okay. Next slide, please. Yeah. So planning always starts with a vision. So lahat ng housing interventions ay nagsisimula sa national vision. These plans are anchored by the National Development Agenda. So at the highest level, meron tayong ambition natin 2040, which represents the long-term aspirations of every Filipino. And these aspirations are translated into medium-term priorities to the PDP or the Philippine Development Plan. And the LGU then localize these priorities to the CLUP and the CEP. And finally, these plans are translated into housing strategies through the LSP. So this demonstrates that the LSP is not merely another planning document. It is the bridge between the national policy and local implementation. So the LSP transforms the national housing goals into local action. So ano nga ba si LSP? Kanina na-discuss na comprehensively ni Ms. Miguel o si LSP, pero just a short recap lang. Pero yung recap ko mga 3 to 4 slides. Next slide please. Okay. So the LSP, si LSP po ay evidence-based roadmap ng LGU. So, hindi lang ito simpleng housing inventory. Ito ang nagtatakda kung sino ang nangangailangan ng pabahay, saan maaaring magtayo, at ano ang dapat unahin na investment. It covers, katulad ng sinabi ko, both the formal and informal sector, and is aligned with the CLUP and the CEP. So, unlike standalone housing projects, the CLUP looks the entire municipality or city. So si LSP, buong city siya. Well, katulad na sabi ko, si RARA, project-based po siya. So the LSP assesses the current housing condition, project's future demand, identifies, katulad sinabi ko kanina, yung available land and resources, and establish the long-term, medium-term, and short-term po natin na strategies for housing development.
Kaya di ba nagkakaroon tayo ng kung ano yung address natin ng 1 to 3 years, 4 to 6 years, and so on. And alam natin na muna talaga ina-address natin is yung mga nandun sa housing backlog. Okay? And it tells the LGU where investment should be made, who should benefit, and how housing interventions can support overall urban development. Actually po, kung meron tayong maayos na LSP, meron niyo po talaga dito sa mga kasamahan natin na LGU, hindi ko na siguro sabihin, meron po dito sa LGU natin na alam niyo po ba, ginamit nila ang local shelter plan po nila para ma-encourage ang developer na doon po itaya sa city ang kanilang balance housing. So pwede po yun, kung may maayos po tayo na LSP, pwede po natin yung ipakita sa kanila na ito ang kailangan namin. Meron kaming inventory dito. Pwede dito nyo ilaan yung balance housing na. Kung alam nyo kung sino po kayo. Okay? Yan. So makikita natin dito yung mga pangunahing functions ni LSP. So defining objectives, analyzing housing conditions, identifying strategies, assessing affordability, at pagtatangka ng investment. Kaya kapag maayos yung LSP, katulad ng sinabi ko, magiging maayos din ang RARA. Kasi po yung data ng LSP, gagamitin din po sa RARA. So notice that all these activities occur before any relocation project begins. That is why, katulad ng sinabi ko po, a strong LSP significantly improves the quality of future relocation and resettlement action plans. Okay. So ito po yung mga key components ng LSP natin, no? The housing demand, housing supply, shelter strategies, and investment program. And ito po, lahat po ito kakailanganin natin as part po ng data natin sa RARA. Why? Because housing demand, ang ina-address po natin, especially sa NCR, alam natin, yung pag-relocate ng mga ISF nila sa waterways and danger areas, tsaka yung mga nasa court order, yung mga infra projects, pumapasok po yan sa ating housing backlog. And through our LSP, nakikita natin, ano ba yung supply? Ano ba yung pwede natin ilagay as options, no, for relocation sites? And shelter strategies. So ito po yung ginagamit natin in city, there's city of city, and ngayon meron na mga rental housing. And kung ano ba yung investment programming, yung pondo, alam natin na isa talaga sa problema ng pag-relocate natin is yung funding. So kung meron tayong investment programming, i-program na siya sa LSP, so madali na lang din natin siya mapapasok o mahahanap kung saan ba natin pwede kunin, no, na resources yung relocation po ng ating mga affected communities. Okay. So how the LSP becomes IRR? So the LSP does not with identifying housing needs. So it becomes the direct planning foundation for every RARA position. So each step in this chain is grounded in LSP data. So from the demand estimates and land suitability to the beneficiary profiles and investment allocations, ensuring that relocation is planned, yung sinasabi natin kanina, and not reactive. So kung makikita niyo from housing need to the implementation, because RARA po talaga is implementation na ng mga activities natin for the relocation and resettlement. So when relocation and resettlement planning, bakit ba kailangan mag-RARA? Anyone? Huwag kayong mahiya, ako lang to. Magtatawag pa ako ng LGU. Naku, yung mga kilala ko ng LGU, tatawagin ko. Sige. So, hindi ba sapat na mapapatay lang tayo ng bahay? Yan. So, ang sagot ay hindi. So, ang relocation ay hindi lang paglilipat ng pamilya, katulad ng sinabi kanina ni Ms. Tizzy, no? Kasama dito po yung mga social services, yung mga basic services ng tao. Livelihood, education, access to health services, transportation, utilities, and other social services pa. So, kailangan paglilipat natin sila sustainable, tama? Yes. Okay. So, kung walang maayos na plano, maaaring bumalik ang mga pamilya sa danger areas or pwede itong magkaroon ng bagong informal settlements. Kaya alam po natin,
hindi na sa ating bago yung mga na-experience natin, nire-relocate natin, tapos ano nangyayari? Bumabalik. So, nagiging returnees. Kaya nga nabuhay ang ating mga local the Committee Against Professional Violence Syndicates. Meron din tayong ENDAS. Andiyan din yung Memorandum Circular ni DILG, the 2017-89, yung treatment ng mga NND ng mga clear areas. So, nabuhay yun kasi yung mga previous na naging learnings na sa atin, yung aminin talaga natin, hindi naging sustainable yung paglilipat dun sa mga tao. So, bumabalik sila. Kaya ang RARAP ay nagsisilbing roadmap upang maging maayos, makatao, at sustainable ang relocation. So, upang mas maintindihan po natin, linawin muna natin ang pagkakaiba ng relocation at resettlement. Ano pa ang relocation? Yan. So, yun yung actual movement, yung paglipat mismo ng mga affected families from their origin. So, ano pa ang resettlement? Pero si Ma'am Lenny lang kausap ko. Ano pa ang resettlement? Kaya niyan, ano po? Huwag kayo mahiya, tayo lang. Kahapon sobrang dami nito, nag-aalog-alog tayo eh. So, ang resettlement, okay. So, yun po yung provision talaga ng new settlements. Ito na po talaga yung nilipatan nila. Ibig sabihin, bumubuo na tayo ng communities. Okay? So, naiintindihan na po ba natin yung difference between the relocation and the settlement? So, kasi sa resettlement, palawak na po yun. Doon na natin sinasabi, yung mga kanina sinasabi natin, mga component, yung mga livelihood restoration, community development, state management, and long-term sustainability. Kaya po pag nag-aaral tayo, hindi lang siya talaga nire-relocate. 3 phases po, di ba, ang ginagawa natin? Ano po yun? Tama. Pre-relocation, actual relocation, and post-relocation. So, mamaya, i-explain ko din. So, ito po, mga relocation and resettlement planning. Bakit ba? Especially dito sa NCR, tayo talaga, ang Oplan Ligas, dito din talaga nag-start sa NCR kasi yung urbanization pressure, yung mga migration po, ng mga tao papunta ng NCR kasi akala nila na nandito talaga yung opportunities. Kaya sisiksik talaga sila at pupunta sa mga informal settlements na nagiging part ng housing backland. And of course, yung mga disaster and climate risk. So kaya po, part din ng Madamos na Manila Bay, hindi-clear talaga natin yung mga legal easement kasi doon talaga, sila talaga yung unang maapektuhan kapag may bagyo. At ngayon, parang may pumasok na, tama? Si Super Inday. And alam ko, karamihan sa LGU natin naghahanda na. And also yung mga infrastructure projects. So pag may mga infra projects, for example, mga DP, DOTR, so kailangan po talaga natin i-relocate yung mga matatama pamilya. Siyempre po si Rara po, meron din po siyang tinutugtugan ng mga legal mandates. Okay? So, ito po yung every RRP is anchored on the law. Ito po yung mga basic na batas po. Ito yung mga batas po na nilalagay po talaga natin sa narrative. At ito rin po yung tinutugtugan natin for the implementation ng NARA. So, meron tayong 1987 Philippine Constitution, the UDHA Act, the LGC, the 7160, so napaka-importante po niyan. The DSUD Act, NHA Act. Actually, sa NHA po, meron din silang MC talaga for the RARAP eh. Tama, di ba? Meron po. And ito naman, kapag mga may project-based, so for the mga infra projects, meron tayong Procurement Reform Act na nagsasabi na kailangan talaga ng right-of-way planning and RARAP for infra projects. Meron din yung RO Act, ito yung dating RO Act, na nagre-require ang implementing agencies to establish resettlement sites and provide basic services for displaced families. And ito nga yung sa Manila Bay, the Supreme Court Mandamos, the direct agencies and LGUs to relocate ISF along Manila Bay, And sinundan din to ng AO number 60, yung pag-create ng Manila Bay Task Force
para ma-fast track po na mapabilis yung pag-relocate and resettle po ng mga ISF na nasa waterways. Wait, bumalik ako. Bakit? Mali ba? Tama. Okay. Sorry. So, yun nga. So, sinasabi natin na si RARA ay comprehensive roadmap that provides a step-by-step framework. Kaya nga sinasabi ko kanina, from pre, action, post. Kasama sa post, community development, and as well, ano pa kasama? Monitoring and evaluation, no? So, ito yung nahihirapan ako, mababa yung lead ko. Okay. Yan. So, yung RARA, sinasabi natin, provides comprehensive and integrated framework. So, may tinutugtungan tayo ng framework. Meron din tayo tinutugtungan na nag-identify din tayo na guided principle pag gumagawa tayo ng RARA. It also a menu of appropriate shelter options. So, part ng RARA natin, meron talaga mga housing options. Mapa-city pa yan, city yan, off-city kung si NHA mapoprovide ng relocation. And sinasama na natin ng 4PH sa options natin, yung mga rental housing, and kung may project proponent, yung entitlements. So, kailangan din po yun may isulat sa RARA. It clearly defines institutional roles and coordination mechanism. So, dapat may governing bodies ang pag-formulate ng RARA. Pag mag-implement ng RARA, may governing bodies yun. And lahat po ng part ng stakeholders doon, kailangan malinaw na nakasulat kung ano yung roles and responsibilities nila. And kung ano rin po yung programs and services na pwede ma-offer ng bawat agencies or offices. And the monitoring and evaluation framework. Kasi nga sinasabi ko, hindi lang tayo natatapos sa actual. Kapag nire-relocate na sila, okay na yun, wala na tayong makialam sa kanila. So, kailangan monitor po natin hanggang post na dapat nai-integrate po ng mabuti yung mga relocates doon sa communities. Kasi yung iba talaga, ang reality talaga, sasabihin na, ang galing kasi sa ISF, ayaw namin dun sa mga yan. Diba? Totoo yun? Kaya ang pakiramdam ng mga relocates natin, para daw sila tinatapon kung saan-saan. So, kailangan sana, through this RARA, no, na roadmap po natin, maging sustainable kung saan man sila nilipat. Okay, so ito yung kadalasan elements po nung RARA na narrative natin. So, may RARA po tayo na narrative at meron din tayo mismong implementation plan, no? So, sa narrative, makikita yung background, legal framework, tapos yung beneficiary identification validation, and so on. No? So, makikita niyo yan. So, ito rin yung phases. Pag nag-implementation plan tayo, so makikita niyo sa pre-relocation stage, may actual phase, actual relocation, and post-relocation, and everything. So, hindi ko na siya i-isa-isahin po. Okay. So, from pre-relocation to monitoring evaluation, ito ang sinasabi ko, ano ang part ng pre-relocation stage? So, nandito po yung mga social preparation natin. So, dito po natin hinahanda yung community, yung sa pagtanggap po nila doon sa project. Para po, ma-avoid din natin yung mga resistance. Kasi ayaw naman po natin na dadaan tayo. Pag may resistance, ano po ba ending nun? O, di ba, magkakagulo. Tapos ayaw din naman natin na mag-a-apply tayo ng summary eviction para dun sa mga tao. So, dapat matindi po ang social preparation natin. So, sa pre-relocation, doon din ginagawa nyo sa survey, no? Yung census and tagging. So, doon natin nalaman kung sino ba yung matatamaan. And yung mga community consultations. So, kadalasan na nandoon sa Section 29 ng IRR ng eviction and demolition. So, doon yung papaloob sa pre-relocation stage. So, sa actual stage, ito na mismo yung paglipat natin. Ito na yung pagbibigay natin ng mga yung sa transportation, sinasakyan na yung mga gamit sa truck, nagkakaroon tayo ng RAT, di ba? Relocation Action Center, tuwing nagre-relocate tayo. Ginagawa niyo ba yun? Baka nire-relocate niyo rin sila. Tapos pagdating niyo sa receiving area, meron din REA, yung Receiving Action Center, para
maayos yung pag-ayos at pagpunta nila kung saan lang po sila i-relocate. And yung post-relocation, ito po yung mga livelihood program, social services integration, madalas sinasabi ko, community organizing and facility activation. So kaya nga po, dapat pa lang sa pre-relocation stage pa lang, may communication na tayo, may strong coordination na tayo sa magiging receiving, mapa-LGU man yan, o mapabarangay man yan kung ACP. Okay po? Kasama po yan ang community development, kasi magkakaroon po tayo, magbibig tayo ng mga ng bagong community dun sa area, and of course, that MMP. So who does what? Who does what? Key agency responsibility. So sino nga ba yung mga actors, no, sa paggagawa ng RARA pag-i-implement. Okay. So, from project identification to governance, ito lang po yung governance flow. From project identify, mag-i-establish ng governance body through the executive order, and mag-create ng either LIAC or PIA. So, every RARA begins with a clear governance decision. So, once the project is identified, stakeholders establish the appropriate governance body, so either LIAC or PIA. So, depende po sa mapagkakasunduan ng body. Ito. So, LIAC versus PIA, choosing the right structure. So, si LIAC, pag LIAC tayo, local agency committee, sino po ang chairperson? Tama, LGU. Sino sa LGU? Si Mayor. Pero minsan nag-a-assign si Mayor na mag-lead. And kadalasan ang co-chair, ang project proponent. So for example, DOTR, DPWH, pwede po natin i-co-chair si DP or si DPWH or si DOTR. Then, alam niyo naman, pag local housing office, parang automatic, no? Kayo agad yung secretariat. Parang nakatagal na talaga, no? Ang secretariat talaga ang local housing office. Pero, hindi ko sinasabi na ito yung standard, ha? Depende pa rin po yan sa magiging agreements po ng body. So, pwede din siya hindi siya LIAC, pwede din po maging PIA. So, pag PIA naman, ang chairperson, syempre kung project yan, yung project proponent. For example, bakit ba sila nagiging PIA? Kung, for example, yung isang property, pag mamay-ari siya ng, sabihin natin, yung taga-tagig. Nasaan ang taga-tagig? Sa BCDA, pag mamay-ari ng BCDA, no? So, si BCDA ang gustong kumupas para sa relocation and resettlement. So, sila yung may-ari ng property. Pwede po siyang gawin na siya ang chairperson at siya ang magpatakbo ng PIA. Tapos magiging member na rin po si LGU. Okay po? So, ano ba? Sino ba mga typical members po niyan? Consult LGU, of course, project proponent. These two, NHA, yung mga ating key shoulder agencies, CHR, PCUP, syempre, kasi sila talaga nangangalaga sa karapatan po ng ating mga relocatees, no, yung mga ililipat. DILG, of course, MMPA and other NGAs na sa tingin natin applicable. Kasama din po na yung CSO, affected families and other stakeholders. So, importante po ha, na kasama po sa LIAC po, dapat nito ng affected families. So, part po talaga sila ng decision making. Okay? Yan. So, ito yung mga LIAC subcommittee. Ito yung mga useful po na subcommittees natin. Bago bago pa ako mag-proceed dyan, ang mga common natin na projects dito sa NCR, meron tayong Manila Bay. Meron kayong LIAC for waterways, tama? Kasi kalookan na nga meron waterways. Alam ko si Marikina mo, zero ISF na to eh. Kasi si Marikina, so zero ISF na sila, no? Pero yung mga infra projects na papasok sa inyo, the DPWH, tama? Yun, so gagawa din po yun ng LIAC. Pero kasi meron tayong, baka malito lang kayo, bakit si Presidential Proclamations wala siyang RARA? Si Presidential Proclamations, nag-create siya ng PIA or LIAC, pero wala po siyang RARA kasi ang kanya namang tinutungtungan is yung implementing rules and regulations. So yun naman po ang ginagawa natin ang Presidential Proclamations, yung IRR. Kasi, ano po sila? And, mga ano po sila eh, as is where is. Yun. So, kumbaga, wala pong i-resettle.
Kaya naka-IRR lang sila o COP. Okay, so ito po yung usually na subcommittees po ng ating liga. So ang subcommittees ang nag-identify din yes, yung mga member agencies, depende kung ano sa tingin natin yung necessary. So meron tayong, pero syempre ito, hindi ito mawawala, ang social preparation. Kasi ang social preparation, doon po nagsisimula yung mga community engagements, yung mga census and tagging, mga validation, yung as well as yung round formulation, nasa social preparation po. Kaya ito ay talagang meron dapat software sa kada liga. And meron din tayo, of course, ito rin ang hindi sa nawawala, ang Beneficiary Selection, Awards and Invitation Committee. Kasi sila po, yung nag-validate ng claims, sila yung nag-deliberate, especially alam naman natin pag nasa census, hindi lahat yan good census. So, meron din yung mga census for inclusion, yung mga ODC, mga outgoing census, absentee homeowners, na hindi naman natin pwede kabihin na disqualified agad. Kasi si PISA may sarili rin po yung mode of policy and PISA guidelines. So, meron din po talagang tinutugtungan. Ano po tayo? Ang harap kasi, parang nagtutong protection sa LGU. Alam niyo po, parang hindi po tayo mabalikan kung sino man. Na pag may nagreklamo po na ISF, makikita po natin na dumaan po kami, may proseso po kami, may plano po kami. At kasama natin na member, di ba, sa PCUP at sa CHR. Isa rin po sa ating subcommittee, sa Resettlement Planning and Implementation Subcommittee. So kadalasan sila po yung nag-identify ng mga housing options. Minsan tinatawag siyang site committee. Ayun, tinatawag din siya ng site committee kasi sila yung nag-identify kung saan ka i-relocate. Sila yung nag-make sure na okay po yung lilipatan ng mga tao. And we also have the community development and livelihood. So dito po, papasok dito kung ano ba yung mga programang pwede natin ibigay doon sa mga marirelocate. Kasi alam po natin, naaalisin natin sila doon sa kinasanayan nila. So maninibago po talaga sila. Kaya, as part po ng ating RARAP, kailangan po talaga ng ating, kailangan po nitong subcommittee na to para ma-ensure na pag lumipat naman po sila, na may livelihood pa rin silang maabutan. Yung mga trainings, kaya dito, pinapartner dito sa Comtech, yung TESTA, DOLE, no, tsaka yung PESO ng local offices. And as well as state management. So, minsan, itong state management, minsan wala siya. Kasi, kung for example, NHA naman yung lilipatan, ang state management kasi meron si NHA. Pero meron namang, kung bago kasi yung communities, for example, sa in city, no, si LG yung mag-provide, kailangan din talaga ng state management. Lalo na kung bagong community yun. Okay? Yan. So, shared governance is the foundation. So, successful RARAP implementation is anchored on shared governance. So, whether through ALIA or PIA, collaboration among the LGU, project proponent, and national government agencies, CSO and affected families ensures that the relocation is planned, coordinated, participatory, and sustainable. So, ito po yung sinasabi ko kanina. RARAP governance principles. So, it is also anchored on the National Resettlement Policy Framework. So, CITISUD po, meron siyang NRPF. Aware po ba kayo sa NRPF, National Resettlement Policy Framework? Hala, hindi niyo po alam. 2022 po meron na tayong National Resettlement Framework. Na ngayon po ay ina-update po natin. So, ngayon po meron kami ina-update na RARAP, no, sa Quezon City, yung NLEX no, segment 8.2, ina-adapt po namin doon sa RIAM itong National Resettlement Policy Framework sa pag-create po ng RARAP. Kasi safeguarding po ito ng mga affected families. So anong naman po ba ng ating NRPF noong 2022? So first is involuntary and off-city resettlement should be the last resort.
Kaya nga po sa larap natin, may housing option. So part po sana doon yung mga in-city relocation. Pero alam naman natin, ang problema talaga natin sa NCR, problema ng mga LGUs, wala na rin talaga manirelocate. Kaya ngayon, meron na tayong rental housing, no? Na pwede natin i-adapt. And as well, may 4PH there. At sana, kung hindi man in city, baka pwede silang near city. Number 2 is yung resettlement programs, projects, and processes must be gender-sensitive, inclusive, and participatory. So ito po, para to sa mga affected families po, no? Government should exercise transparency in the settlement-related information. Kaya nagkakaroon tayo ng mga community consultations. And as well dun sa RARA, nilalagay po natin, no? Yung mga entitlements na makukuha po ng ating mga ISF kung may project proponent. ISF and affected families shall be provided opportunities to actively participate in the planning from pre-relocation, actual relocation, and post-relocation. So kaya sinasabi ko, part po talaga ang affected families, isa po representative po ng people's organization nila, HOA, or neighborhood association po nila. Part po talaga sila ng ating media. Dito rin po pumapasok na principles na to ang community development and capacity building assistance to ISF and affected community organization. So number 3, the resettlement housing option must be available and affordable to ISF and affected families. So dapat po, isa po yun sa sinasaalang-alang natin pag nagpa-planning po tayo na affordable po sana. Kasi alam po natin saan po sila nanggaling, kadalasan po, wala sila talaga nagbabayad. So, nakasanay na po nila ng libre ang lahat. Kaya nga sinasabi ko po sa social preparation, doon po talaga magsisimula ang lahat. Kailangan po ipaintindi sa kanila na wala pong pabahay na libre. And itong pag-relocate po sa kanila sa maayos na lugar, ito na po yung start ng opportunity po sa kanila para mag-iangat naman nila yung buhay po nila. Okay, so it mainstream participatory people's planning and relocation and resettlement. So pasok din po dito yung mga transitional housing option. May mga LGU na po dito na may mga transitional housing. So pwede po yun kung kailangan na talaga, doon po muna ilalagay habang nag-ready pa po tayo sa ating permanent resettlement site. So tinatawag din natin siya staging area. Pero alam po natin sa batas, nagiging permanent ang staging area kapag natulong na ata kayo lahat. O, di ba, nagsisigan kayo. Nagiging permanent na staging area according to RA 7279 kapag minsan pag 2 years na po sila nakastay doon. Unless ang pinag-staging area rin nyo po is danger area din. So, pwede din. So, yan, 10 minutes na lang daw po ako. So, bibilisan ko na, no? Available lands should be identified and mobilized for socialized housing. Kaya pumapasok po yung mga inventory po ng mga LGUs na makikita po natin sa local shelter plan. Resettlement site, number 5, resettlement site location must be identified and planned according to land use and development plans. Isipin niyo po, kahit sa CLUP, kailangan po syempre, pag naka-identify tayo ng land, dapat po, alam din natin yung gamit. So, hindi naman po dapat makita natin na residential siya. Unless papachange po natin, no? Next, government shall invest in and build the necessary administrative, social, financial, and physical infrastructure for resettlement. Kaya sinasabi ko po, ang relocation, hindi siya basta pag-iba. Kailangan ready rin po yung mga basic facilities po doon sa area. Kaya sa RARA po, kasama po doon, yung mga na-identify po natin ng mga relocation, yung approximately po ng mga basic facilities para sa pinakamalapit na hospital, ilalagay yun doon para po makapagpili po ng maayos ang ating mga affected families. 7, local governments shall be full partners in the planning, implementation, and management of resettlement programs. 8, resettlement communities must be resilient and sustainable. 9, economic restoration of resettled ISF and affected families must be prioritized. So kaya po sinasabi natin, part ng ating post-relocation, no, ang ating livelihood component.
So yun, bali yun yung RARAP guiding principle. So medyo short na kasi yung period, no? Pero kung gusto nyo pa po itong basahin, downloadable po ito sa aming website. Hanapin nyo lang po, 2022 National Resettlement Policy Framework. Okay, so ito po yung pagkakaiba ng LSP and RARAP para hindi lang po tayo malilito. So si LSP, strategic planning document siya, while si RARAP ay project-based. Okay po? LSP is city or municipality-wide, while RARAP is a specific project or relocation site. Si LSP may short-term, medium-term, and long-term, while si RARAP po, nakadepende po siya sa timeline ng project. Pero pag mandamos, meron din tayong short, medium, and long-term. Tapos, si LSP identifies housing needs, si RARAP implements the relocation and settlement. LSP guides housing policies and investment, input siya sa CLEP and CDP, and sabi kanina, ang key actor ni LSP is the LGU through its local housing board. Si RARAP naman po, it guides project implementation, input to the local shelter plan, kasi ito po yung mga makikita po natin na nasa backlog natin, and ang nagpa-plan po nito, nagpa-formulate ng planning and nag-execute si BIA or the BIA. Okay. So, patapos na ako. So, si RARAP po is collective responsibility. So, hindi po siya LGU alone. So, kasama po talaga yung mga concerned agencies, stakeholders. Kasi nga sabi ko, protection po nyo ang Relocation and Settlement Action Plan. Na kapag nailipat natin yung mga tao, kailangan meron po tayo, parang Bible po natin. Kaya kung may project po talaga kayo, huwag po tayong mapayag na wala po tayong RARAP. Okay? So, to end lang po, no, my session, planning is meaningful only when it improves people's life. Totoo po yun. The comprehensive land-use plan shapes our communities. The LSP identifies our housing priorities. The RARAP transforms those priorities into coordinated actions. So when these planning instruments are harmonized, relocation becomes more than a housing intervention. It becomes a deliberate investment in building safe, resilient, inclusive, and sustainable human settlements where every Filipino family can live with dignity, security, and opportunity. Akala ko for the RARAP, mga 25 questions. So, may mas tayo dalawang question. So, for this one, yes, this one po is studying po regarding sa changing trends natin sa housing, no? Kaya meron tayong 4PH. Ang aming PHSP po is nag-recommend kami ng mga policies kasi kami mismo yung nakakasama nyo, no? Sa local housing board at sa LIA. And ina-action po namin yun sa aming PHSS. Kaya nga po, meron tayong ongoing po, tama po, Director? Director, may ongoing po tayong magawa ng policy regarding sa rental housing. Kasi alam po natin, especially sa NCR, ano ang pinaka-problema natin pagdating sa housing? Wala tayong lupa. Alam natin yung scarcity. Kaya minsan wala na tayong choice talaga mag-off-city. May mga cities natin bumibili ng mga off-city relocation kasi wala na po talaga matayuan. Kaya most of us, kung meron man, ang nagiging option na is rental housing. And hindi na po talaga bago ang rental housing. Hindi po porque rental housing ay sasabihin natin to na wala siyang security of the door. Sino po ang best practice for the rental housing? Valenzuela. So meron po tayo, no? Na, at saka, yun din yung sinasabi natin na pag nilalokin po natin sila, yun na po yung parang i-change din natin yung mindset nila na yun na yung pagkakataon nila na pagandahin po nila yung buhay nila. So doon po yun nag-i-start. And as well, wag po tayong nalilito sa local housing board at LIA, okay po? Kasi magkaiba po yun na bodies. Kasi po si local housing board, more on policy po siya. Si LIA is implementation. Kapag sinisunod po, may bago lumabas po ng mga policies regarding sa mga housing, sa local housing board po namin siya pwede i-discuss. So, wag po tayong malilito doon.
Okay, so which housing model does Ms. Sun see as the more viable long-term solution? Depende po talaga. Kasi iba-iba po ang situation kada region. May mga region po kasi na marami pa po talagang lupa, kaya okay pa po talaga sa kanilang ownership. Pero po dito sa NCR, alam po natin ang katotohanan na wala po tayong lupa, kaya nag-rental housing na po tayo. And as well, alam natin kung gaano kamahal ang lupa po sa NCR. Alam po natin na wala may kagayanan yung mga ayos sa origin nila. So, nahihirapan po talaga sila kung ownership po dito. Kaya kadalasan po para mas maging affordable po sa kanila, na nabibigyan pa rin natin sila ng security of the north, we opt to rental housing. Okay. So yun yung sinasabi ko kay yung kahalagahan mo talaga ng relocation and settlement action plan. Kasi po, inilalagay po natin doon yung options po nila. So kung may available naman po na in-city relocation at kaya pa maalam po ng LGU, isasama po natin as options. Pero po kasi may mga national projects talaga na may pondo po sila mismo for the relocation sites. Kaya po dapat kaya sinasabi namin na ang planning po, hindi mismo doon pa lang sa may project na eh. Bago ba naman yung project, pinag-uusapan na yung project proponent. Anong option? Kasi si LGU, kaya mo yung project proponent na download ng pera, no? Para si LGU mismo mag-i-implement na kanilang relocation site. Pero tayo din, nagawa na yan sa Quezon City, Pasig, sa Caloocan din naman. May mga city relocation na ini-encourage na si project proponent in this off-city, si LGU na mag-provide ng housing po nila. No, isa sa best practice, kanina na niya, ito sa pinaka-previous na tanong kay Ms. Tia, no? Isa sa best practice, si Quezon City, nakipag-MOA, bumili ng condominium, yung Urban Lega sa pero isa rin yan sa pero kasi yun ay may condo po yun ng DOTR. Si DOTR po ang bumili nung nag-download ng pera kay LGU para mabili yung portion po nila kung saan sinagot po nila pati yung sa pati pagpapalagay po ng mga tubig, ng kuryente. So, swerte po kung maraming pera po ang project proponent. Pero kung wala po, kadalasan po kasi talaga, ang po-provide ng pera is the National Housing Authority. Pero, hindi lang naman kasi off-city ang offer ng NHA. Meron tayong si BIA, di ba? Si BIA is pwede rin siyang in-city. So, ini-encourage din po natin yung mga affected families na kung may makita sila na available lands, no? Pwede po nila yun sabihin para makita kung pwede siya pumasok ng city ng NHA. May CGF din po, di ba? Meron din SHAPC. So, marami siyang options. Kaya dapat, stated po siyang mabuti doon sa kanya. Kasi po, kung ilalagay lang natin yung off-city relocation, doon po may makukulong. So, off-city lang. E baka yung iba gusto ka ng probinsya. So, kailangan lahat ng possible entitlements and options ilalagay po natin sa RARA para hindi tayo makukulong sa isang relocation site. Kaya dapat, kung may project, kakausapin po natin ng maayos ang project proposal.